Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ang dating masayang pamilya na uwi sa iskandalo. Tinatakot mo yung bata, bakit nagkagaganyan yan? Ang kanilang pinagtatalunan, kustodiya ng 6 na taong gulang na si Lisa. Pusang binigay nandito mula sa... Wala akong pinirma lang ibinigay ko yung anak ko sa'yo. Ba't ibibigay ko yung anak ko sa'yo, ha? Alam kong may kinakasama ka, ba't hindi lang kayo maggalak? Marami kung gusto ninyo. Miyerkules sa Bitag Headquarters. Isa si Laila na matyagang naghintay para pakinggan ang kanyang sumbong. Bitag, ano sa'yo? Pero sa akin po yung tungkol po sa anak ko kasi mula po nung kinuha ng kanyang ama, hindi na po ako pinapalapit. Hindi ba kayo magkasama ng... Hinaing ni Laila, mapunta sa kanyang pangangalaga ang bunsong anak. Kaya ang gusto ko pong mangyari, makuha ko po yung anak ko, mabawi ko po. Saan ngayon ang anak mo? Nandito po sa Western Bicutan na tinatago po ng kanyang ama. Inaalam ko lang kung paano kami kikilos. Iba na yung usapan na kinidnap yung anak mo. Dito, binigay mo iinabot mo sa kanya. Okay? Walang problema ron. Alamin mo yan, find out exactly what it is. Si Laila, tubong Taytay, Palawan, ina ng kanyang 2 anak. Dahil sa pangungulila, inilalaban niyang makuha ang kanyang bunsong anak na si Lisa. Miss ko na po talaga yung anak ko dahil simula pa nang ipinanganak ko siya, ako na po yung nag-alaga doon, ako na po yung... Tapos bigla na lang mawawala sa akin yung anak ko nitong kinuha niya. Wala na pa akong ibang hihiling pa, basta may balik lang sa akin yung anak ko, makuha ko lang. Ang bunsong anak, hawak ngayon ng dating kinakasama. Nagpasya na po ako talaga, nalayuan na siya. Ayaw ko na po talaga na makisama pa sa kanya. Hindi na maganda yung ganong nakikita ng mga anak ko na nandiyan nga yung papa nila. Pero sa gabi, araw-gabi naman po madalas wala siya dyan dahil doon naman pala natutulog sa bago niyang kinakasama. Hindi ko po alam na sumunod na pala yan siya. Doon sa may pera na pala yan siya nag-aabang. Nung pagbaba ko po ng taxi, bigla niya pong hinablot sa akin yung anak ko. Hindi ko po binitawan yung anak ko. Hanggang sa nagkaroon po kami ng gulo doon sa may pier. Ang ginawa po ng mga security guard doon, dinala kami sa police station doon sa pier. Karoon na lang po kami ng kasunduan doon na babalik kami nitong May 20 dito sa Maynila. Ang kanyang bunsong anak na si Lisa, sa pilitang kinuha at iniliwas ng Maynila. Nagulat na lang po ako, bigla na lang ako nakatanggap ng sumon na pumunta ng barangay dahil nandun na pala yan siya. Pinipilit niya na kunin yung anak ko, yung bunso. Ayun nga po, dahil sa kasunduan na pinirmahan ko doon na babalik kami ng Manila, nadala niya yung anak kong bunso. Matapos makapagpaalam sa resort na pinagtatrabahuan, agad sumunod si Laila pabalik ng Maynila. Gayunpaman, bigo siyang makitang bunsong anak. Masama na po ang loob ko noon, kaya dumiretso na po ako sa bahay namin. Pagpasok ko doon, tinatawag ko yung anak ko. Pagkakita ko sa anak ko, lalapitan ko ng asana, bigla na lang siyang pumasok. Hinablot niya na, kinuha niya ang anak ko, hinablot niya na, nilayo niya na sa akin. Sabi niya, huwag mong lalapitan ang anak ko, umalis ka rito. Pinilit niya ako na lumabas sa bahay. Nagpumilit ako na makuha ko yung anak ko. Hinawakan niya ako, hinaladkad niya ako palabas. Nung araw nga na yun, hindi ko talaga na hawakan man lang yung anak ko. Natuklasan ni Laila ang nangyaring manipulasyon ng isang opisyal ng Taguig OSWD sa kustodiya ng kanyang bunsong anak. Lumapit na rin po kami sa DSWD sa Taguig po. Tinanong ko nga po bakit ganun ang nangyari, bakit nagpasya po sila na ibigay yung pangangalaga ng anak ko sa ama niya na wala naman akong
hindi naman ako pumayag na talagang ibigay yung anak ko sa kanya. Kumulsyon sila kaya dumating sila sa barangay. Yun din yung date na pumunta si Ronaldo sa barangay. Nagpakita si Ronaldo sa barangay nagagawan sila ng bata. Tapos, ang sabi ng barangay, magpakita ka ng desisyon ng DSWD. Kasi ang custody dapat sa bata sa babae. Tapos sabi niya, sige sir, sandali lang. Pumunta siyang DSWD nung araw na yun. June 6. June 6 din po, nandun yung desisyon ng DSWD. Ura-urada po, magdesisyon ng DSWD. Nung nakausap ko na si Ma'am Joret Olvido, yung DSWD, sabi ni Ma'am Joret, kamag-anak ni Ronaldo, hihiro ng asawa niya, or ng ama ng bata, yung Nets Jordan. Auntie ni Ronaldo yan. Pinagdidiinan ni Ma'am Joreta, na kamag-anak niya si Ma'am Nets. Kaya hindi daw siya talaga totally ang nag-desisyon nun, maliban kay Ma'am Nets Jordan. The warning that we can give to our public servants is that whenever we hold public office, hindi natin pwedeng gamitin yung public office na yan para mang-abuso at para magbigay ng pabor sa ating mga kilala, kaibigan o kamag-anak. Nakasaad sa Article 213 ng Family Code of the Philippines, hindi maaring ihiwalay sa ina ang batang nasa edad 7 pababa. So, wala akong nakikita dahilan para ang bata tanggalin mula sa poder ng nanay. This is an illegitimate child. Ngayon, kung maghiwalay nga ang mga mag-asawa, below 7 years old yung bata, at in this case, below 7 years old, sa nanay dapat napupunta yan. Ayon kay Attorney Frederick Lude, mawawalan lang ng karapatan ng isang ina kung mapatunayan ng hukuman ang ilang pagkukulang sa panig ng ina. Kung yung nanay poses a danger to the welfare of the child, ibig sabihin niyan, sinasaktan ba ng nanay yung bata? Inaabuso ba ng nanay yung bata? Yun yung mga bagay na pwedeng sabihin na dahilan para mawala yung parental authority ng nanay over the child. Kinabukasan, kilos prontong kumilos ang bitag para sa ikakasang rescue operation. Para makasiguro na nasa loob ng bahay ang bunsong anak ni Laila, agad naming inikutan ang area ng Barangay Western Bicutan. Ito, puti na gate. Yan po. Yan. Dandan lang. Opo. Ayan na, tingnan mo lang Tingnan mo. Nandun ba siya? Nandiyan. Nandiyan yung papa. Sa video ito, nakuha ng kaibigan, makikita ang bunso ni Laila na si Lisa, kasama ang mga nagbabantay na kamag-anak na kinakasama ni Reynaldo. Agad kaming nakipag-ugnay sa Women's and Children's Protection Desk sa Camp Bagong Diwa, Taguig. Papunta pa lang sa target site kasamang WCPD at mga opisyal ng Barangay Western Bicutan. Agad tinimbrihan ng aset ang aming grupo. Alam na daw ng pamilya ni Reynaldo ang gagawing operasyon, kaya't naghanda na mga ito para itakas ang bunsong anak ni Laila. Nandun pa rin. Pagdating sa target site, agad itinago ang bata sa loob ng kwarto. Ayaw itong iharap ng bagong ka-live-in partner ni Reynaldo na si Maricel. Ang umiksena na si Reynaldo, dito nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa pagitan nila ni Laila. Kahit pumasok ka rito kung gusto mong mapahalikan, sige. Subukan natin. Huwag mo lang gagalagay. Bakit nangyayari? Ayaw nga sa'yo? Hindi ko yun maano. Ayaw nga sa'yo. Hindi yan ah. Di ba ako sa Palawan? Pinabayaan ko lang yung lumapit sa'yo. Then alam ko ang maka. Di bakit kung ako lang lalapit? Magagawa ito ha. Ipakita mo sa akin, ito. Ipakita mo sa akin na masigit ang pagpapahalaga mo sa bata. Ibibigay ko sa iyo. Ipakita mo sa akin na may sapat ka na trabaho para tuskusan ang pangangailangan ng bata. Ibibigay ko sa iyo ang bata. Sa harap ng aming kamera,
Ipinagmalaki ni Reynaldo ang isang incident report galing sa Taguig City Office of Social Welfare and Development. Ang dokumento, aprobado ng isang Ramonita Tejeron Jordan na kamag-anak di umano ni Reynaldo. Ito ang sa galing liminang ko na nagpapatunay na kusa mo ang bata binigay. Ito, May pinirmahan ako. wala mo tayo nagpapatunay ang liminang ko. Ang kagawad, ang DSWD na kusa mong bata May binigay. pinakasama ka. Ba't ko ibibigay sa'yo yung anak ko? Kusa mo binigay ang bata. May lakad pa ako ngayon. Ngayon na daw po, sir. Hindi naman. Kasi may lakad pa ako eh. Para lang sa, kasi hanggang bukas meron mga kami trabaho eh. Hindi lalapit sa'yo anak ko, Dek. Alam lang. Dahil nagiging mainit na ang sitwasyon, agad na magitan ng WCPD. Nakita ko ba yan? Ano ba yan? Nakita ko ba yan? Oh, saglit lang po. Natrutroma po yung bata. Sa'yo natrutroma yung bata. Halika dito, bebe. Huwag na Layla, ayaw na sa'yo ng bata. Paano mangyayari na ayawan ako ng anak ko, ha? Kinuha mo lang naman yan sa akin. Pag-ubus ka naman yan yung anak ko. Eh, tinatakot mo yung bata eh. Kung ano sinasabi mo, sinasabihan mo lang. Huwag ka lalapit sa kanya. Huwag ka Dahil sa posibleng trauma na maaaring pagdaanan ng kanyang anak na nasaksihang komosyon, agad nagparaya si Laila. Unang-una, no, makita pa lang na isang bata na nag-aaway ang kanyang mga magulang, stress na yun. So kung ito ay stress, anong maaaring maging posisyon ng bata ito? Every time na makakita siya ng away na ganito, maaaring ma-disturb siya, maaaring ma-nervous siya, or maaaring as early as yung ganyang edad na 6 years old, meron tinatawag na panic attack. So napakahirap dahil kasi ang bata ko, ano yung nakikita ang ganun, affected ka agad. The family code does not say na automatically ibigay mo sa nanay. Automatic, ma'am. Hindi yun automatic. Yun ang kukunin natin. What are those considerations? If the mother is mentally sick, if the mother is incapable of caring for the child, kung ang nanay nagpakita ng maltreatment, hindi mo dapat ibigay sa kanya. Pero is there any basis para mapatunayan na nangyari yan? Negligence. Ano yung reason niya kung bakit niya dinala sa pamilya? Maraming babae si Ronaldo. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, walang silbi ang pinanghahawakan dokumento ni Reynaldo. Ito dahil tanging ang Family Code of the Philippines lamang ang nag-iisang batas na sinusunod kung pag-uusapan ay kustodiya ng bata. Ang bawat worker ng gobyerno, kahit nga po ng NGO, no, na social worker, iisa lamang yung ipinatutupad nating batas. So wala pong pagkakaiba yung protocol, no, ng DSWD at ng local. Sa nangyaring manipulasyon sa kustodiya ng anak ni Laila, malinaw na hindi nasunod ang sinasaad the Family Code of the Philippines. Malinaw din na abuso ang kapangyarihan ng Taguig OSWD ng kanilang panigan ng ama ng bata. Unang-una, on the assumption na itong incident report ay hindi totoo at gawa-gawa lang nila to favor Mr. Tejero, then the two of them, Jorita Olvido and Ramonita Jordan, can be held liable for dishonesty, which may be penalized with dismissal from the service. Agad nagbaba ng kautusan ng DSWD para kunin ang kustodiya sa bunsong anak ni Laila. Ito ay bago tuluyang ibigay kay Laila ang pangangalaga sa bata. Maaari namang sampahan ng kasong parental kidnapping ang dating kinakasama ni Laila na si Reynaldo. Diba, it's bad enough na kinuha itong batang mula sa nanay niya. But it's even worse now that the child has been talagang totally taken away from the mother in the sense na hindi na alam nung nanay kung nasan yung bata. So in that case, malinaw na yung tatay gumawa ng isang krimen. At ang krimen dito ay kidnapping. Kasong administratibo at kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang maaaring kaharapin ng opisyalang Taguig ng OSWD na gumawa ng incident report na pabor sa dating kinakasama ni Laila. Pwede pa rin silang na-charge ng violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Of course, the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Bukod doon, under Executive Order 292, pwede pa rin silang masampahan ng kasong administratibo na ang tawag ay